Jubilito TV Official. So ayun, ngayon sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Enda Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Rowell of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawalan po natin ng reaction at muli po bigyan natin ng opinion dito po sa Juan, no? Naging isa na naman, may isa na naman pong lumabas na tawag nito. Dati pong sponsor mga kalingap at kabagis, no? Dati pong sponsor ni M. Ito yung mga sabihin na nating batch 1 sponsor ni M, mga kalingap at kabagis, noong pong kasagsagan ng tambalang Kalingap D at M, mga kalingap at kabagis. No? Talagang kwan sila, sabihin na nating kasabayan po sila ni Madam Anarita, no? Mga kalingap at kabagis. No? At dito rin mga kalingap at kabagis ay kung hindi po ako nagkakamali, no? Nagkaroon din po siya ng issue kay Madam Anarita dahil po ito pong sponsor na ito ang kauna-unahang sabihin na nating umalma dito po sa style ni M in regards po sa mga, alam niyo na, sa mga gastusin, sa mga financial requests at mga sponsorship. Parang ganun po ba mga kalingap at kabagis, no? Ito nga po yung konteksto ng ating gagawa ng reaction video ngayon. No? Kung naalala niyo po, si Madam Perla, mga kalingap at kabagis, no? Na po, dati pong sponsor ng community po, no, ni M nung nakalab team pa ito sa isa sa mga kalingap partners natin. So, kung di po ako nagkakamali, kagaya ng sinabi ko kanina, alam ko nagka-issue sila ni Madam Anarita noon, no? Dahil nga po dito. Dahil nung time na yon si Madam Anarita ay talagang grabe po yung suporta na ibinibigay niya dito kay M. Kaso nga lang, nagkamali po ng sinuportahan. Tao lang po, di ba? Kaya yun po, no? Pero ngayon parang nakikinita natin na ito nga po, nagsisilabasan na po, no? Yung mga dating sumusuporta o yung mga dating may hawak admin ng mga community ngayon ay lumalabas at nakikisimpatya po, no? Nakikisimpatya dito po kay Ma'am Anarita Reyes. Sino po bang tinutukoy ko mga kalingap at kabagis? Huwag na natin pahabain, no? Si Ma'am Kwan po lang naman. Si Ma'am Perla. Ayan po. Kilala po natin siya dito po sa platform na ito na si Ate Perla Vlogs. No? Na kung saan ay hindi niya na po siguro napigilan ang kanyang saloobin nung napanood niya po, no? Yung pong live ni or yung video upload ni Ma'am Anarita at napagtanto niya nga po siguro na talagang tama talaga, no? At mabuti naman po sa niya siguro na yun po, no? Na-realize din po ni Ma'am Anarita yung pong pagkakamali na nasuportahan po nila ito pong si M. So ito, mga kalingap at kabagis, alam ko naghihintay na kayo, inaabangan nyo ito. Panoorin at bigyan natin ng ating reaction ito pong naging live ni Ma'am Perla, Ate Perla Vlogs, no? Mga kalingap at kabagis. Narito po yun. Ito na! Yes. Yes. Ano yung pag-uusapan natin yung thumbnail na sinasabi ni Madam Major Sponsor. Mapawalang galang po Madam Anarita Reyes. Alam ko siguro mapapanood mo tong live ko, no? Pasensya na po. Ano sabi? Humingi siya ng dispensa kasi alam niyo may sila noon, may gap talaga sila, di ba? Nagkaroon po sila ng issue. Dahil yung isa dinidipahan yung beneficiaries at ito namang si Ate Perla ay
talagang kini-question yung nga sa mga sponsor. Basta money talks, ika nga. So, pagpatuloy natin. Sabi ni na sino nakapanood sa inyo nung live ni Madam Ana Rita Reyes. Yes, Ma'am, try ko si Mangga. Yes, you can heard my accent. Yes, Madam Didimar, Channel TV, hello po, good afternoon, good morning, good evening po sa iyo kung nasan ka man. Salamat po sa pagdalo sa live. Pa-like naman po ng live natin. Sige, like naman po. Jajakitan ko si Madam Didimar. Yes, magjajakit po tayo. Yung mga solid na supporters ko dito, magjajakit po ako. Hello po. Hi, Uncle Sam. How are you? Hello po, sir. Salamat po sa hello po, Uncle Sam. Mix Vlog. Salamat po sa pagdalo sa live. Thank you so much po. Game na. Jajakitan po kita. Game na. Bibigyan Huwag mo ko nang siya. patagalin. Hello, hello. Pa-like naman po ng live. Hindi kasi balance. Hindi po balance Oh, mga lalabs. I-like niyo rin po itong Siya ating balance, pa-like naman video po, upload. please. Okay lang po, sir, Uncle Sam. Ito po, magdadaldal po tayo about kay Coffee Shop Girl. Salamat po, Coffee Uncle Shop Sam. Girl ang tawag niya ay Ay, sis Maricel Torres. Lagyan kita ng sis. Ng nag-shout out pa. ng Bihira. jacket. Thank you sa pagdalaw sa live. Yes, salamat po ng marami. Mag-umpisa Simulan na po mo tayo. na. Simulan mo Sasabihin na. natin, itong Ayan na. Coffee Shop Girl. Yung ibang sinabi po ni Ma'am Ana Rita Reyes sa live niya, totoo po yun. Kasi may mga resibo din po akong hawak na hanggang ngayon ay hawak ko pa rin na hindi ko pa rin inaalis. Kasi just in case, sabi nga nila just in case, may mga ipapakita ko. Yes, tama yung sinasabi nilang mahilig siyang manghingi. Hindi ko, mahilig siyang manghingi talaga as in. Kasi ako din po, nung founder po ako ng ng community niya, nanghingi din po siya sa akin. So, I cannot lie. Hindi, katulad ng sinabi ni Ma'am Ana Rita Reyes, hindi tayo pwedeng manahimik na lang, no? Kasi marami po akong kasi that time, kaming dalawa ni Ma'am Reyes yung magkadikit na founder. Kasi kaming dalawa lang yung community niya noon. Yan si Ma'am Ana Rita Reyes, palagi yan tumatawag sa akin early in the morning, bagong gising siya or bago siya papasok sa work, ganun. Minsan nakasama ko rin, nakakausap ko rin po yung asawa niya. Yung sinasabi ni Ma'am Ana Rita Reyes about sa washing machine, totoo po yan. Hinihintay ko rin po na i-vlog nila yung washing machine na yon is hindi ko po nahintay. Tsaka yung sinasabi ni Ma'am Ana Rita Reyes about sa pagbabayad ng ng bill nila ng kuryente at saka sa loan nila, totoo po yan. Sino po nakakita ng post ko, yung conversation sa GC? Kay Ma'am Ana Rita Reyes po yan galing. Ipinasa po niya sa akin noon. Hindi po ibang taong nagpasa sa akin noon. Kaya wag niyo pong sasabihin, yung mga nandito, wag niyo pong sasabihin na yan, damay account. Kasi kay Ma'am Ana Rita Reyes po galing yung na yon, yung conversation na yon. At saka yung nasabi niya nang nagsusulisit siya sa GC about sa school, yes, mayroon din po akong resibo niyan. Ginamit pa po niya yung driver license niya para makapagsulisit ng pera para sa school niya. Gagamitin niya sa school niya. School activities niya ata yun. Yes. Marami pong mayroon, iniwan ko lang, mayroon pa pong nag-sponsor ng magbabayad ng motor niya before. Kasi yung motor po niya before, utang po yun. Hulugan. Maswerte siya, napakaswerte niya as in. Yung sinasabi din ni Ma'am Ana Rita Reyes na sila yung unang nagbigay ng tulong para sa tatay niya. Yes, alam ko po yan. Kasi noong that time, nasa isang grupo rin po ako, isa din po akong nagbigay ng tulong para sa paa ng tatay niya. Na instead na ibibigay ko sa first month salary nila, binigay ko na lang po na tulong sa tatay niya. Lahat po ng mga sinasabi ni Ma'am Ana Rita Reyes na nandun sa niya, totoo po yun. Isa po ako sa magpapatunay. Kasi nasasabi niya ni Ma'am Ana Rita Reyes sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na nagsusulisit siya. You know? $20, $10 US dollar is napakalaking halaga na yun. Ang $100 is napakalaking halaga na yun. Hindi basta-basta pera yung 100. Kung sa ibang sa Amerika is lang, parang piso lang nila yun. Sa atin, yan sa Pilipinas, ibang bansa, malaking pera na po yun. Yung mga sinasabi nila na wala siyang naiambag, hindi ako naniniwala na wala siyang naiambag. Kasi, pag nasa Amerika ka, marami kang pera. Lalo kung magaling kang mag-part-time, kung may mga part-time ka, kung may magandang trabaho ka. Kasi may mga relatives din po ako sa ibang bansa. Kaya alam ko po. Kaya wag po nating minamaliit yung mga taong nandiyan sa Amerika. Kasi malalaki po yung value ng pera nila. Yes. As in, tapos yung Yes. sa mga katulad ko pong OFW or sa mga katulad kong nandiyan sa ibang bansa na may mga magagandang trabaho, ulitin ko po, hindi po masamang tumulong. Basta may sobra sa mga sahod natin. Pero, piliin po natin yung mga taong tutulungan natin talaga. Be wise din minsan sa pagtulong. Hindi porket nakita mong nahihirapan. No. At wag po tayong mapupokus sa isang tao. At mas piliin po natin unahin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak. Kasi, in the end of the day, sino po yung unang tutulong sa atin? Yung pamilya natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin. Yung taong tumulong sa iyo, yung taong tinulungan mo na hindi mo kilala, sa tingin mo ba tutulungan ka niyan? In the end of the day, baka hindi ka na lingunin. Diba? Kasi alam niya na wala ka nang may bibigay sa kanya eh. Pero ang pamilya mo, mga kamag-anak mo, ang mga totoong kaibigan mo, nandyan pa rin sila. Yes. Nandyan. Di ba mantakin mo, magpupunta ng Tagaytay para magkape, may sponsor pa. Worth of 7,000, 5,000. Imagine. Diba, naglulustay ka ng pera na hindi naman galing sa pinaghirapan mo. Ganun lang kadali. Maglustay ng pera. Diba, kaya paulit-ulit kong sinasabi, gamitin ang pera in a nice way. Huwag mong gagamitin ang pera sa walang kabuluhang bagay. Diba? Imagine, nagkaroon siya ng pigiri, nagkaroon siya ng piringgiri, tapos yung nanay niya, nandun nakikita mo sa comment section, nakikipagburdagulan, ang sinasabi niya, namumulot daw yung anak niya ng niyog sa bundok.
para makapag-aral, para ano yung mga gusto niya. Pero ano yung lumalabas ngayon? Sinabi ni Ma'am Ana Rita. 'Di ba? Sino ang tanga na ang laki ng perang yun, 375,000, imagine. Hindi basta-bastang pera. Tapos gano'n siya pa yung nagkaroon ng kasalanan. Kung ang isang tao may nagawang maganda sa'yo, kahit naging masama man siya sa'yo, wag mo nang i-dismiss. Palagi mong iisipin yung mga magandang nagawa niya sa'yo. Pero itong si coffee shop girl, kakaiba 'to Walang utang na loob. Wala kang utang na loob as in, wala kang utang na loob. Walang utang na loob 'to Tapos nasabi pa ni Ma'am Ana Rita Reyes na the time na nasa Naga na sila na tinawagan siya ni ganito, ganyan, na wala siyang respeto, gano'n, ganyan. Yes, wala yan talagang respeto. Really, isa ako sa magpapatunay na walang respeto yan. Wala siyang respeto. Wala yung respeto yung babae na yan. At yung sabi nga ni Madam Ana Rita Reyes na sweet talk, yes, magaling yan magpaikot. Matamis yung dila niya, kumbaga. Sobrang tamis ang dila niya. Sana, hindi lang ako si Ma'am Ana Rita Reyes ang matauhan ng mga sponsor niya. Balang araw, sana madagdagan pa yan. Kasi totoo naman ginagamit niya yung pera ng ibang tao para sumikat siya. Hindi niya ginagamit yung pera sa magandang bagay. Di ba? Pa-share ko, pa-likes po ng live. Yes. Grabe. At the age of 22 daw, nabigyan niya ng babuyan. Ano? Nabigyan niya ng babuyan? Pero si Madam Ana Rita Reyes ang naging dahilan para mabigyan siya ng babuyan. Di ba? Wag niyang ipagmamayabang, wag niyang, kaya nga ginamit niya yung mga sponsor niya, sorry. Sponsor niya para sumikat siya. Di ba? Sad to say, manggagamit siya. Sino na lang ang kinakapitan niya ngayon? Yung sinasabi niyang naka-scout sa kanya before yung isang charity vlogger. Di ba? Na tinawag siyang strangers. Imagine, yung naka-scout sa kanya na isang charity vlogger, kinalimutan niya. Impossible na hindi niya alam kung anong tunay na kalagayan ng isang charity vlogger na yun na naka-scout sa kanya. Parang kilala ko yan. Di ba? Tuwing nagbablog sila, dapat sinasabihan din niya yung mga sponsor niya na tulungan din natin si ganito, kahit 1,000 lang, pabili man lang nila ng bigas. Diba? Tama ba ako? Pero hindi. Lahat ng perang binibigay ng gusto niya, sa kanya lang talaga. Walang ibang kukuha ng pera na yun. Kasi mukhang pera siya Yun ang gusto niya. Katulad ng mga nangyari. Diyan dahil nabuwag yung mga communities niya. Dahil diyan nawala sila Ma'am Ana Rita, sila Sir MJ, yung isang reactor niya na may sakit sa kidney na yun ang naging dahilan na ayaw niyang tulungan. Ganyan. Hindi ko nga alam Nangangailangan din siya ng pera pero wala siyang puso. Nag-charity siya pero pagdating doon sa reactor niya wala siyang puso. Bakit kailangan pa niyang pakialaman yung perang magagaling sa mga sponsor para sa isang reactor niya? Diba? Napaka-selfish niya. No? Diba? Ipari-pari, nangailangan din ng tulong yung tao. Bakit kailangan niyang pagdamot? Kung ganun. Ngayon, lumalabas lahat ng bulok niya. Diba? Napunta sa Tagaytay, ganyan. Pero nilulustay niya pera ng ibang tao, pinaghirapan ng ibang tao. Diba? Ginagamit niya yung, nagyayabang siya, pero pera ng ibang tao. Galing. Tapos ngayon, pag na-stress, pag maraming isyong nasasabi sa kanya, nagdadrama-drama yung magulang niya, ganito, ganyan. Imagine. Diba? Tinatanggi niya si J. Brad na naka-scout sa kanya, hindi siya pina-ansit. Kasi nga, hindi daw Pinangalanan si hindi ko nga Brad ang pinapangalanan naka-scout sa kanya, kundi yung isang papa niya. Noon pa man din daw, yon ang naka-scout sa kanya. Pero bakit hindi siya naging sikat that time? Diba kung totoong tapos sabi pa niya nag-charity na daw siya before. Pero bakit kung nag-charity na siya before, bakit hindi pa siya naging sikat before na makilala siya ng isang charity community? Bakit kailangan pang nung na-scout siya ng isang charity vlogger is doon siya naging sikat? Diba? Kasi kaya niya sinasabi, kaya niya kinalimutan si J. Brad kasi wala na siyang ibang makapitan. Kundi yung kinakapitan niya ngayon. Wala na siyang ibang makapitan. Pag binitawan ito ng ng sinasabi niyang unang naka-scout sa kanya, saan siya pupunta? Wala na siyang pupuntahan. Kaya yun ang inaano pinupush niya ngayon. Diba? Nakalimutan na niya yung kung saan siya nanggaling. Nakalimutan na niya kung sinong nagpasikat sa kanya. Sige nga, imagine kung yung naka-scout sa kanya before, nakahanap pa siya ng magagandang sponsor before. Hindi. Diba? Pero nung napunta siya sa ibang kay J. Brad, anong nangyari sa kanya? Nakahanap siya ng mga big time sponsor. Dami niyang sponsor na ginugulangan niya. O, di ba? Mahilig yan maghanap ng resibo. Mahilig din niya maghanap ng resibo Pero siya, totoo yung sabi ni Ma'am Ana Rita na mahilig siya pero wala siyang resibo. Totoo yan, ginawa din niya sa akin yan. Naku, yun Mahilig siya na nga maghanap yun. ng resibo. Nung birthday, naalala niyo yung birthday ni Kalingap Dan, ako yung founder doon. Naging founder ako that time. Humingi siya ng nasa akin pang conversation namin. Humingi siya ng pera sa akin, pambili daw niya ng damit. Nagagamitin niya ng birthday ni Kalingap Dan. Nagpadala ako ng 2,000. Pero never niya pinakita sa akin kung magkano yung nabili niya at kung ilan ang nabili niyang damit sa 2,000 na yon. Pero hindi na ako minute kasi nga wala sa akin yun. Kasi hindi ko alam nagagawa niya ako ng issue that time. Kaya hinayaan ko na lahat. Kaso ginawa niya ako ng issue. Tapos, the day, sinungaling yan sinungaling pa ulit. Talagang sama yung sinabi ng Ana Rita na sinungaling, ganyan. Gagawan ka ng hindi maganda, ikaw na yung nakatulong sa kanya, ikaw pa yung gagawan. Imagine, kami yung ng birthday ni Kalingap Dan, ipinablog niya sa isang charity vlogger na siya daw ang ganyan. Hindi nga niya alam kung saan ang venue. Hindi nga niya alam kung anong oras magsisimula yung birthday ni Kalingap, kalaptin niya noon. Imagine. Kaya nga sabi nila, hindi habang buhay ang lihim is mananatiling lihim. Panahon yan. Panahon. Kumbaga, si Lord, sige, ibibigay pa niya ngayon yung gusto ng puso mong gawin sa kapwa mo kahit alam niyang hindi maganda. Pero darating din yung araw na yung mga ginawa mong yun sa kapwa mo is ibabalik din sa'yo yun ni Lord na masakit. Mas masakit pa sa'yo. Mas masakit pa na mga ginagawa mo sa kapwa mo. At tulad niyan, alam niyo, habang pinapanood ko yung live ni Madam Ana Rita Reyes, umiiyak ako.
Kasi naramdam ko yung pakiramdam niya. Naramdaman ko yung nararamdaman niya habang nagsasalita siya. Kasi ganun din yung ginawa niya noon sa akin. Yes, yung mga maraming hindi nakakaalam, ganun din yung ginawa niya sa akin noon. Pero nasaktan ako, gusto kong manahimik na lang, ipasa Diyos na lang. Pero marami akong naging kaibigan na nagsabi sa akin na magsalita ka rin, ilabas mo rin yung sa'yo. Before wala pa akong YouTube channel kasi wala akong planong magkaroon ng YouTube channel before. Kaso nga lang, kumonsulta ako sa mga ibang sabi nila sa akin, gumawa ka ng channel mo, doon mo ipagtanggol yung sarili mo. Kaya po nakagawa po ako ngayon ng YouTube channel, aking YouTube channel. Yes, dahil po sa kanila. Tapos hindi naman po ako noon makapag-live agad kasi kailangan ng may ano po ng subscriber. Video na lang po ako tapos in-upload ko. Tapos yun pa rin, ganyan. Ano sabi nila sa akin nung nag-upload ako? Gumagawa ako ng kwento, ganyan. Pero dami nilang sinasabi pero wala naman po silang naipakita. Pero ako marami akong may papakita. Kaya nga sabi nila mahirap yung maglilim ka, tatakpan mo lang lahat ng kasinungalingan eh. Katulad yan, ginawa ni Ma'am Ana Rita. Kaya nagpapasalamat kami kasi lumabas si Ma'am Ana Rita Reyes. Nung nag-live ako before, anong sinabi ko sa kanya, yung mga tita-tita mo dyan, sila din ang gagawa sa'yo, magpapabagsak sa'yo. Tama, ayan. Andyan na si Ma'am Ana Rita Reyes. Nagsalita siya, inilabas niya ang katotohanan. Ano naman siguro sasabihin nila, yung mga laway-laway dyan, na reaktor niya, yung isang laway dyan na reaktor niya, sasabihin na naman yan. Hindi yan. You know that, hindi naman pwedeng magsinungaling ang computer. Diba? Puro nagsusulisit yan, ganyan. Diba? Magaling silang tapos naligaw pa yung isang reaktor niya nandun sa live ng isang reaktor dun sa kabilang baryo. Nagdadakdak doon. Anong niya, ayaw niya ilabas yung katotohanan. Gusto niya pagtakpan na lang lagi yung alaga nila. Hindi pwede yun. Hindi mo kasi pwedeng pagtakpan ng isang tao kung nanluloko na eh. Marami na siyang niluloko eh. Diba? Manluloko yan. Ako yung tinawag niya akong scammer before na wala naman siyang may pakita ngayon. Siya pala yung scammer, totoo na siya yung scammer. Yung totoo, yung sinabi ng pulis sa akin, na pinaimbestiga ko yung vlog nila. Anong sabi ng pulis sa akin? Yan ang scammer. Gawain daw ng isang scammer yung ginagawa niya. Diba? Hindi nila nakita yun ng personal ha. Pinanood lang yung video. Pinasa ko yung live, yung vlog nila. Imagine. Diba? Dami. Buti nga hindi pa nagsalita yung mga ibang nagbigay eh. Dapat yung mga ibang nagbigay, magsalita din kayo. Sabihin rin, huwag nyo na natin pagtakpan. Kasi sobra na. Kasi marami pa siyang mabibiktima. Sasabihin ko yan, marami pa siyang mabibiktima. Kawawa lang din po yung mga mabibiktima niya. Yes. Marami pong dapat tulungan na hindi niya deserve. Nakikita po natin lahat na hindi niya deserve lahat ng tulong na binibigay sa kanya ngayon. Hindi niya deserve. Ginagamit lang niya yung mga taong yun para sumikat siya, para makilala siya. No? Hayaan ninyo siya na gumawa siya ng paraan para sa sarili niya. Yes. Ibigyan niyo sa ibang nangangailangan. Lalo ngayon, may mga bagyo-bagyo. Ibigay na lang ninyo doon. Maraming nangangailangan ng damit, ganyan. Maraming nawalan ng bahay. Doon na lang po ninyo ibigay ang lahat. Hayaan na ninyo yan. Iwanan na ninyo. Kung ako sa inyo, iwanan na ninyo yan. Magsisisi lang din tayo sa huli. Katulad ko, katulad ni Ma'am Ana Rita, katulad ng mga ibang naging sponsor niya. Diba? Nagiging sakit lang ng ulo ninyo yan. Sasabihin ko sa inyo. Ang hirap kayang magtrabaho para makahanap ng dolar. Ang hirap. So yun no, mahaling at kabagis talagang sumabog na si Ate Perla Vlogs no regarding dito sa kanyang naging experience dito kay M, mahaling at kabagis no. So as of now, dalawang mga dating sponsor na po ang lumantad at isinare nila sa atin publicly kung ano po yung kanilang naging experience dito po no nung sinuportahan po nila itong si M no. At ang panawagan nga ni Ate Perla Vlogs no, mga kalingap at kabagis ay mabigat ang kanyang panawagan sa mga nag-i-sponsor daw ngayon. Yung patuloy pa rin pong nag-i-sponsor na bitawan na dahil nga po talagang sasakit ang ulo nila pagdating ng araw. Yung itutulong daw po ay itulong na lamang po sa mga nasalanta ng bagyo. Parang ganun, di ba? Yun po yung kanyang kampanya sa mga sponsor ngayon nitong si M. So yun, mga kalingap at kabagis, no? Para sa full video, ilagay na lang po natin yung link ng channel ni Ate Perla Vlog sa ating comment section, mga kalingap at kabagis, at pasyalan nyo na lamang po doon. Kasi mahigit 1 oras po ito ay na live streaming at matatagalan po tayo at baka maburyong naman po no, yung mga viewers natin. At yun, straightforward ang naging sagot po no, ni Madam. At kayo na po ang humusga, mga kalingap at kabagis, kung ano pong inyong opinion regarding po dito no, sa muling pagbubulgar ng dati pong sponsor ni M na na-experience niya rin po no, yung na-experience ni Ma'am Ana Rita Reyes. So yun, hanggang dito na lang, mga kalingap at kabagis no.
na subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At paki-follow and like ang ating official FB page na may kaparehas din pong pangalan. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, mga kalingap at kabagis. Proud member po ng Team Kausap ng Karepa Year 2024. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!